Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nakatayo sa tuktok ng bundok na binubuo ng mga bangkay at mga guho. Tinanong niya si Luo Wei kung bakit nito nagawa ang lahat ng iyon sa kanya, lalo na't dati silang parang magkapatid na magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan. Ipinaalala ni Luo Wei ang simula ng malaking kalamidad. Lumitaw ang mga halimaw mula sa mga kakaibang bitak sa kalawakan at naghasik ng kaguluhan sa buong mundo. Sa paglipas ng panahon, ang mga bitak na ito ay tinawag na mga dungeon, at ang mga taong nagkaroon ng ugnayan sa mga ito ay nakatanggap ng mahiwagang kapangyarihan na tinatawag na class. Dahil dito, itinatag ang class core upang sakupin ang mga dungeon, at sunod-sunod nilang naipanalo ang kanilang mga laban. Matamang tinitigan ni Luo Wei ang bida at isiniwalat na yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan siyang alisin, masyado na siyang naging makapangyarihan at hindi na makontrol. Ang mga malalakas na gumagamit ng class ay kayang guluhin ang kaayusan ng imperyo, at dahil nalampasan na niya maging ang antas na triple S rank, siya ang pinakamapanganib na banta sa lahat. Ayon kay Luo Wei, ang sukdulang kapangyarihan ay dapat manatili lamang sa kamay ng maharlikang pamilya upang manatiling matatag ang imperyo. Nagninggis sa galit ang mga mata ng bida at tinanong kung yun ba ang dahilan upang patayin ang kanyang pamilya at mga kasamahan. Malamig na ipinaliwanag ni Luo Wei na ginagawa lamang niya ito alang-alang sa katatagan ng imperyo. Bago pa makahinga muli ang bida, biglang pinasabog ni Luo Wei ang kanyang baluti. Dahil sa matinding pagsabog nagkaroon ng matinding pagkawasak sa paligid. Matagal na pala niya itong pinakialaman ang kanyang armor, bukod sa pagsabog, isang nakamamatay na lason ang agad ding kumalat sa kanyang mga sugat. Alam ni Luo Wei na pagkatapos ng isang laban sa antas na SSS rank, wala nang lakas ang bida upang lumaban. Upang makatiyak, naghanda pa siya ng isang buong hukbo, na itinuring niyang huling pagpapakita ng paggalang. Habang unti-unting nawawala ng buhay, nagsimulang balikan ng bida ang mga alaala nila ni Luo Wei. Bago siya mamatay, ibinanggit niya na walang kwenta ang kanilang pagkakapatiran, aniya, pawang kasinungalingan lamang ang lahat at peke ang kanilang pagkakaibigan. Sa sandaling yun, natugunan ang kondisyon upang mag-activate ang kanyang nakatagong kakayahan na Mirror World. Ang Mirror World ay isang nakatagong SSS rank skill na may kakayahang ibalik sa dati ang lahat ng bagay. Tuluyang nawala ang kanyang buhay at ang kanyang kaluluwa ay lumubog sa isang mahiwagang lawa. Makalipas ang ilang dekada mula sa isang ilog, 4 na binata ang walang awang nagpapahirap sa isa pang batang lalaki. Itinali nila ito sa isang puno at paulit-ulit na inilulubog ang kanyang katawan sa lawa habang sinisigaw nila na nagpapanggap siyang patay. Sinuntok pa siya ng isa sa sikmura dahil naiinis siya sa tuwing makikita niya ang mukha na parang bangkay at inutusan ng kasama nitong ilubog siyang muli habang napaubo siya at sumisigaw hindi siya nagkukunwari. Habang pinahihirapan siya sa ilalim ng tubig, patuloy nila itong kinukutsa, napagpasyahan pa nilang panatilihin siyang nakalubog ng mas matagal upang turuan umano ng leksyon. Para sa kanila, nakakatawa ang kanyang desperadong ekspresyon, plano pa nilang hilahin siya palabas upang bugbugin muli. Halos hindi na siya makahinga, hindi niya maintindihan kung bakit siya na lamang palagi ang kailangang magdusa at tinatrato ng ganito. Sa mismong sandaling yon, nagsimulang magising ang kaluluwa ng bida habang napatanong kung ano ang ingay na yon. Isang batang may salamin ang lumapit sa mga nambubuli at nakiusap na tigilan na nila ang pagpapahirap dahil baka mamatay na ito. Ngunit mayabang na sumagot ang isa sa mga bully na kung mamamatay na ito, dapat ay pagalingin na lamang ang sarili dahil yun naman ang trabaho ng isang chanter, alam niyang halos walang silbi yun. Inakbayan niya ang batang may salamin at tinawag itong isang ipokrito. Sapagkat siya mismo ang nagturo sa kanila kung saan matatagpuan ang kanyang kaibigan, kaya kung mamatay man ito, kasalanan din niya. Nagpanik ang batang may salamin at nagpaliwanag na napilitan lamang siya dahil sa mga pagbabanta nila. Binyantaan naman siya ng bully kung gusto ba niyang malunod. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat nito at kinutsa siya, sabay sabing, may sarili ng opinyon ng isang punching bag ngayon, isa itong kahanga-hanga. Lalong nagalit ang bully at naghanda na siyang suntukin ito habang pinagsabihan siya na dapat alam niya kung ano ang nakakabuti para sa kanya. Ngunit biglang may kakaibang nangyari na nagpahinto sa bully. Agad siyang lumingon at isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa lawa. Nagtilian sa takot ang mga bully at nagsimulang tumakas, hindi sila makapaniwala nang bigla na lang lumitaw ang isang dungeon sa lugar na ito. Sigaw nila habang tumatakbo, may lumitaw na bagong dungeon at wala silang kakayahang harapin yon. Hindi inalis ng batang may salamin ang kanyang tingin sa batang nakalubog pa rin sa tubig. Agad siyang tumakbo papunta sa lubid upang iligtas ito. Matapang na pumasok ang batang may salamin sa loob ng dungeon. Sa sandaling yon,
Tuluyang natuyo ang lawa at nagsimulang lumitaw ang mga halimaw. Mabilis niyang kinakalag ang tali, ngunit habang abala siya may lumabas na isang halimaw sa kanyang likuran. Nang mapansin siya ng halimaw, bigla na lamang itong sumugod sa kanya, na labis niyang ikinagulat. Biglang hinailan ng batang nakatali ang kanyang damit at nailigtas siya sa pag-atake. Pagkatapos ay iniunat nito ang kanyang kamay at ginamit ang kasanayang glacial impact. Ngunit naglabas ng mensahe ang sistema, basic heal ang aktwal na nagamit niya sa isang minor demon, ngunit nabigo ang epekto dahil puno pa ang HP ng target. Nagulat ang batang may salamin at hindi maintindihan kung bakit niya ginagamot ang halimaw. Muling sumugod ang halimaw, ngunit agad siyang lumikha ng isang kalasag na siyang hamarang sa pag-atake sa huling sandali. Nang buksan ng bida ang kanyang information window, nakita niyang ang pangalan ng katawan ay Yunche, at ang kanyang class ay Chanter. Doon niya napagtanto na nakagamit siya ng healing spell at hindi na ito ang kanyang orihinal na katawan. Karaniwan, kapag nahawakan ng isang tao ang dungeon, nagkakaroon siya ng koneksyon sa sistema at nakakakuha ng isang random na panimulang class na hindi na maaaring baguhin. Mula roon ay lalakas siya sa pamamagitan ng pagsakop sa mga dungeon at makakakuha ng mga skill na nakabatay sa kanyang class, ngunit siya noon ay isang mandirigmang umabot sa sukdulang antas. Bago siya mamatay, naalala niya na ginamit niya ang mirror world at naipit ang kanyang kaluluwa sa loob nito hanggang sa marinig niya ang huling sigaw ng batang ito. Doon niya tuluyang naunawaan na nabuhay siyang muli sa katawan ng batang si Yunche. Bagamat hindi yun ang pinakamagandang sitwasyon, nagpasalamat pa rin siya sa batang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapaghiganti. Ipinaalam ng batang may salamin kay Yunche na napapalibutan na sila ng mga halimaw at humingi ng agarang tulong, kaya lamang niyang harapin ang tatlo. Alam ng bida na napakahina pa ng kanyang bagong katawan, kahit ang maliliit na halimaw na yun ay hindi niya kayang talunin, sa bilis ng mga ito. Hindi pa siya makatatakas. Binuksan niya ang kanyang skill window at nadismaya dahil halos walang silbi ang lahat. Ang basic heal ay nagpapanumbalik lamang ng 1 hanggang 4 na HP, habang ang untangling vines ay lumilikha ng mga baging na may mababang tsansang atali ang isang kalaban, ang lahat ng ito ay walang pakinabang. Sobrang walang silbi ang isang chanter, mahusay lamang ito sa suporta ngunit nahuhuli sa lahat ng iba pang tungkulin. Hindi na nakapagtataka kung bakit mababa ang tingin ng lahat sa class na ito. Sa ngayon, ang tanging sandata niya ay ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Mabilis niyang iniwas ang pag-atake ng mga halimaw habang desperadong naghahanap ng paraan upang makaligtas, umaasa lamang siya sa kanyang lumang kasanayan sa pakikipaglaban, kaya pa niyang magtiis ng ilang sandali. Alam niyang mamamatay siya kapag naubos ang kanyang lakas habang inaktibo ang kanyang kakayahan. Ang natitira na lamang niyang pag-asa ay ang nakatagong skill na Mirror World. Habang umiiwas sa mga pag-atake, sinubukan niyang gamitin ang Mirror World sa isang halimaw kahit hindi pa niya alam kung paano ito gamitin. Ngunit nabigo ito dahil hindi natugunan ng mga kinakailangang kondisyon. Napaisip siya kung anong dapat ang matugunan upang magamit ito. Isang haligi ng enerhiya ang biglang sumabog palabas mula sa dungeon, na labis na ikinagulat ng batang may salamin. Nang makita niya ito, napaatras siya sa sobrang takot nang magsimulang lumabas ang napakaraming halimaw mula sa dungeon, samantala, kalmado lamang itong pinagmamasdan ng ating bida. Muli niyang sinubukan ang Mirror World sa isang bato sa tabi ng kalsada, ngunit nabigo pa rin dahil sa mababang level. Habang dahan-daang lumalapit ang halimaw sa kanya, hindi niya maiwasang isipin kung bakit hindi pa rin ito gumagana, dahil ba masyadong malaki ang agwat ng kanilang mga level, o sadyang napakababa pa ng kanyang level sa kasalukuyan. Napaatras siya habang napagtanto niyang nangangailangan ang Mirror World ng isang bagay na may refleksyon upang ma-activate, katulad sa isang lawa. Dahil hindi pa niya maayos ang problema sa level, sinubukan niya itong gamitin sa Grudge Demon, ngunit pareho ring nabigo dahil kulang pa rin ang kanyang level. Habang patuloy siyang umiiwas sa mga pag-atake, doon niya napagtanto na hindi gumagana ang kanyang kakayahan dahil masyado pang mababa ang kanyang antas. Napaisip siya, dahil tinatawag itong Mirror World, marahil ay nangangailangan ito ng isang reflektibong ibabaw upang gumana. Ngunit hindi pa niya kayang lutasin ang issue sa kanyang level sa ngayon, kaya sinubukan niyang gamitin ang kakayahan sa ibang bagay, sa kasamaang palad, muli na naman itong nabigo. Nagpanik ang batang may salamin at sinabihan siyang tigilan na ang paggamit ng walang kwentang skill dahil hindi na niya kayang pigilan ang mga halimaw habang patuloy pa rin siyang nabigo. Biglang bumagsak ang isang sinag ng enerhiya mula sa langit. Lumitaw ang isang level 10 malformed overlord, na may matataas na kakayahan.
Alam ng batang may salamin na katapusan na nila, ang isang elite monster na tulad nito ay nangangailangan ng hindi bababa sa level 10 upang mapatay. Bumagsak sa lupa ang batang may salamin sa sobrang takot, habang sinusubukan naman ni Yunche na gamitin ang kanyang mirror world sa basic shield ni Qiaoji. Ngunit muli itong nabigo, napagtanto niyang hindi kayang i-reverse ng kanyang kakayahan ang mga abilidad na pagmamay-ari ng ibang tao, samantala, naghanda na ang halimaw upang umatake. Sa kabila ng panganib, nanatiling kalmado si Yunche, agad siyang nag-isip ng ibang paraan at napagtantong kailangan niyang gamitin ang sarili niyang kakayahan. Dahil dito, sa wakas ay nagtagumpay ang kanyang mirror world, at ang kanyang kasanayang vine control ay na-reverse. Kasunod nito, isang napakalakas na haligi ng enerhiya ang kumawala, biglang nagsilabasan ang napakaraming matutulis na tinik na tumama at tumuhag sa mga halimaw. Sa wakas ay matagumpay niyang nabaligtad ang kanyang kasanayan, at ang vine control ay naging Chaotic Thorns. Nang sumugod ang isang halimaw, bigla naman itong inatake ng isa pang halimaw at sinuntok sa mukha. Isang halimaw na nababalutan ng pulang aura, na siyang nagligtas kay Qiaoji. Naguluhan siya sa nangyayari, ngunit agad na unawaan ni Yunche ang epekto ng nabaligtad na skill, sa halip na atali ang kalaban, nagdudulot na ito ngayon ng confusion. Ang dating vine control ay nakakapigil lamang ng isang unit na kalaban sa bawat paggamit, at may pagkakataon pang magapos ang target. Ngunit ang pinahusay nitong bersyon, Chaotic Thorns, ay nagpapalabas ng mga tinik na may mababang tsansang magdulot ng confusion. Dahil sa epekto nito, nagsimulang magpatayan ng mga halimaw sa isa't isa. Napangiti ang bida nang mapagtanto niyang ang dating walang kwentang skill ay naging napakalakas matapos baliktarin. Napaisip siya kung ano pa ang mangyayari kung mababaligtad din ang iba pa niyang mga skill. Tunay ngang karapat-dapat ang mirror world sa reputasyon nito bilang isang SSS rank hidden skill. Hindi lamang nito binabaligtad ang epekto ng mga skill, kundi pinapalakas pa ang mga ito. Kung ang original na bersyon lamang ang ginamit niya, napakababa ng tsansa nitong gumana at sandali lamang ang tagal ng epekto, 1 o 2 segundo, higit pa. Napulot ng bida ang isang espada na nakabaon sa lupa habang iniisip kung ano pa ang maaaring mangyari sa iba niyang kakayahan. Napansin niya ang Blade of Basic Attack, gumagamit ito ng 20 mana, tumatagal ng 30 segundo, at nagbibigay ng 5% attack boost sa isang target hanggang sa gumamit ito ng mana. Nang balikter niya ang skill na ito, naging Trick Blade ito, ngayon ay gumagamit ito ng 40 mana, tumatagal ng 60 segundo, at sa bawat paggamit ng mana ay nadaragdagan ng 10% ang kanyang attack power. Kaagad niya itong inactivate, bumalot sa kanyang espada ang isang napakalakas na aura, na pagtanto niyang sa bawat paggamit niya ng skill ay patuloy na tumataas ang kanyang lakas sa pag-atake. Napakalaki ng potensyal ng Trick Blade habang nananatili ang epekto nito sa loob ng 60 segundo. Napaisip siya, hanggang nag-activate ang skill na ito at sa bawat paggamit ng kanyang kakayahan, automatikong nagtitrigger ang pagtaas ng kanyang lakas sa pag-atake. Nagulat siya dahil mabilis na umakyat ang kanyang level hanggang level 6 at ganoon din ang kanyang mga kakayahan. Napansin din niyang napakalaki ng karanasang ibinibigay sa pagkamatay ng mga halimaw sa kanilang sariling labanan, kaya nagsimula siyang makakita ng pag-asa sa kanyang bagong buhay. Nang tangkain ng isa sa mga halimaw na magsagawa ng sorpresang pag-atake, mabilis na nakapag-react ang ating bida at naharang ang atake nito. Napunta ang pansin ni Yunche sa kanyang HP bar, mayroon siyang 480 HP at 120 mana points, doon niya napagtanto na sa tuwing tumataas ang kanyang level, automatikong napupuno muli ang kanyang mana. Habang patuloy na nagkakagulo ang mga halimaw, naisip niyang subukan ang kakayahang Trick Blade. Ginamit ni Yunche ang Chaotic Thorns, na kumonsumo ng mana, dahil dito, agad na na-activate ang epekto ng Trick Blade, sa bawat paggamit ng mana, nadaragdagan ng 10% ang kanyang attack power. Sunod-sunod niyang ginamit ang kanyang skill hanggang sa 12 mana points na lamang ang natira, ngunit kapalit nito ay umabot sa 120% ang dagdag sa kanyang lakas sa pag-atake, habang may natitira pang 44 na segundo sa bisa ng Trick Blade. Nagningning ang kanyang mga mata habang nakatuon ang tingin sa isang halimaw na mabilis na sumusugod sa kanya, napagtanto niyang nilalabag ng skill na ito ang lahat ng nakasanayang batas sa labanan, dahil napakadali nitong pataasin ang kanyang lakas sa pag-atake ng hanggang 2.2 beses. Nang umatake ang halimaw, mabilis niyang sinalagang suntok nito, pagkatapos ay umiwas siya sa likuran ng halimaw at sunod-sunod na hiniwan ang likod at tiyan nito. Hindi makapaniwala si Qiaoji, hindi niya maisip na si Yunche ang taong nasa harapan niya,
habang pinagmamasdan ng galaw nito. Nagtaka siya kung paano nagkaroon ng ganoong husay ang isang level 5 chanter, at mula kailan nagkaroon ng ganitong mga kakayahan ang isang chanter. Nagpatuloy si Yunche sa pakikipaglaban at isa-isang pinaslang ang mga halimaw. Sa kanyang level 6 na estado, may 120 mana points siya at nakakabawi ng 1 mana bawat segundo. Napagtanto niyang sa teorya ay maaari pa niyang maabot ang 2.3 beses ng kanyang normal na attack power. Sa isang iglap, napatay niya ang isang level 11 elite monster at napangiti. Napansin niyang sapat na ang kanyang kasalukuyang lakas upang makipagsabayan sa mga level 11 elite na halimaw. Ngunit sa sandaling yon, isang malaking kamay ang biglang lumitaw mula sa lupa, na nagwasak sa paligid. Napako ang tingin ni Yunche rito habang dahan-daang umahan ang isang level 21 boss monster na tinatawag na Battlefiend Chimera. Pag-ahon nito ay nagpakawala ito ng isang nakakayanig na dagandong bago walang awang pinatay ang mga maliliit na halimaw sa isang galaw lamang. Namutla sa takot si Chao Ji, samantalang si Yunche ay nagulat na may nakatagong level 21 boss pala sa dungeon na ito. Agad na sumugod ang boss sa kanila. Sinubukan niyang gamitin ang Chaotic Thorns, na agad itong pumulupot sa halimaw. Ngunit nabigo ito dahil immune sa confusion ng Battlefiend Chimera. Bago pa makapagsagawa ng pag-atake ang boss, sinabihan niya si Yunche na mag-ingat ito. Tumayo si Chao Ji sa kanyang harapan at agad na lumikha ng isang kalasag. Nagulat si Yunche sa ginawa nito. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang pamilyar na binatang kulay ginto ang buhok na tinawag siyang tanga at sinabi nitong huwag siyang padalos-dalos. Bakit ito hindi nakikinig sa kanya? Lubos itong ikinagulat ni Yunche, ngunit bago pa sila makakilos, bumagsak ang napakalakas na suntok ng boss, nabasag ang kalasag ni Chao Ji at tumilapon siya ng malakas sa lupa. Agad na tumakbo si Yunche papunta sa kanya habang pinagmamasdan niya ang sitwasyon, naisip niyang tila naghahanap ng kamatayan si Chao Ji. Pagdating niya ay agad niyang iniunat ang kanyang kamay at ginamit ang basic heal. Naibalik lamang nito ang isang HP, habang nabawasan ang kanyang mana hanggang 54. Dahil dito ay muling na-activate ang Trick Blade, na nagdagdag ng 10% attack power. Muli niyang ginamit ang basic heal, sa pagkakataong ito ay nagkaroon ito ng critical heal at naibalik ang 5 HP ni Chao Ji. Halos maubos ang kanyang mana, hindi niya napigil ang isipin na napakahina talaga ng healing skill ng isang chanter. Agad niyang tinanong si Chao Ji kung mayroon itong health potion, sinabi nitong may dala siyang isang emergency potion. Inutusan niya itong inumin agad, samantala, may natitira pang 8 segundo ang epekto ng Trick Blade. Habang abala sila, patuloy na pinapatay ng boss ang iba pang mga halimaw, alam ni Yunche na hindi pa niya kayang talunin ang boss sa kasalukuyan. Ngunit napansin niyang kakaunti na lamang ang natitirang mga halimaw. May nabuo siyang plano, itinaas niya ang kanyang espada at sinabi kay Chao Ji na magtiis lamang ng 1 minuto dahil lilinisin muna niya ang natitirang mga halimaw. Nagulat si Chao Ji sa narinig. Sa isang kisap mata ay kumilos si Yunche na tila isang kidlat, sunod-sunod niyang pinagpuputol ang mga halimaw. Nang magtapos ang epekto ng Trick Blade, muli siyang nag-level up. Agad na napuno ang kanyang HP at mana, na naging 80 HP at 120 mana, muli niyang inactivate ang Trick Blade sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggamit ng Chaotic Thorns. Sa bawat pagkonsumo ng mana, nadaragdagan ng 10% ang kanyang attack power. Alam niyang kailangan niyang makamit ang hindi bababa sa 400% attack boost upang mapatay ang boss. Kaya ipinagpatuloy niya ang pagpatay sa mga halimaw, dahil mayroon na lang natitirang huling 1 minuto ang kanyang Trick Blade. Muli siyang nag-level up at napuno ang kanyang mana hanggang 110. Patuloy niyang ginamit ang Chaotic Thorns, sa bawat paggamit nito ay nadaragdagan ng 10% ang kanyang attack power habang mabilis na nauubos ang kanyang mana habang pinagmamasdan ni Chao Ji ang laban. Napagtanto niyang kailangan niyang gamitin ang Chaotic Thorns ng 40 beses sa loob ng 50 segundo, kaya kailangan niyang umabot sa level 10. Hindi makapaniwala si Chao Ji sa kanyang nasasaksihan. Sunod-sunod na nag-level up si Yunche, habang naghanda ng umatake ang boss. Ngunit sa sandaling yun ay nagsimulang magningning ang buong katawan ni Yunche habang umaatake, umabot na siya sa level 12. Ang kanyang Trick Blade ay mayroon ng 510% attack boost at 75 segundo pang natitirang bisa. Naisip niya na sapat na yun upang harapin ang boss. Kumilos siya na parang kidlat, sa isang iglap ay naputol niya ang isang braso ng Battlefiend Chimera. Lumitaw siya sa likuran nito at nagpakawala ng sunod-sunod na napakabilis na hiwa. Halos hindi na makagalaw ang halimaw sa matinding sakit. Bago pa ito makabawi,
Tuluyan niya itong pinagputol-putol. Sa isang kisap mata lamang ay napatay niya ang isang level 21 boss na may mahigit 10,000 HP. Natulala si Xiao Ji, hindi niya alam kung nananaginip lamang ba siya. Hindi niya maisip na ang isang dating level 5 chanter ay mag-isang nilinis ang isang bagong dungeon. Matapos itong mapatay, nakakuha siya ng 3 level at umabot sa level 15. Dahil napatay na ang Dungeon Lord, tuluyan ang nalinis ang dungeon. Lumapit si Xiao Ji at tinanong kung siya nga ba talaga si Yunche. Nagbagsakan ng iba't ibang kagamitan mula sa mga halimaw at inutusan ng sistema si Yunche na kolektahin ang mga ito. Hindi pa rin maintindihan ni Xiao Ji kung paano siya biglang naging napakalakas. Habang nag-iisip, naalala ni Yunche ang kanyang nakaraan. Pagkakita niya sa mukha ni Xiao Ji, tinanong niya kung ano ang relasyon nito kay Xiao Benben. Nagulat si Xiao Ji, hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Yunche ang palayaw ng kanyang lolo sa tuhod.